Isang ikot na. Okay. Good morning po sa lahat. Good morning po. Tunay nga po na kaisaya-saya pag ang Diyos ay ating kasama. Amen. Huwag mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag mag-alala, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, Jesus. Ikaw ang kailangan sa buhay ko ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ang natakbuhan, tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya, kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo sa pagkay-saya-saya. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, Jesus. Walang katulad mo, Jesus. Walang katulad mo, Jesus. Pagkakamang po natin ang Panginoon. Hindi po tayo magpuri sa Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais ko. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito
ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang hari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Mag-ari, Panginoon. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ay maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Minsan ba kong maghari? Ikaw ay maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ay maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Tayo po'y manalangin, tayo po'y magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Hallelujah, pinupuri po namin kayo, O Diyos. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat sa pag-extend nyo ng aming pong mga buhay. Maraming pong salamat sa panibagong pagkakataon na kung saan kami po ay patuloy na makakapag-fellowship, makakakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, salamat po sa magdamag na pag-iingat niyo po sa aming pong pamamahinga. At salamat sa panibagong umagang ito, Panginoon, na kayo ang nagbigay sa amin ng panibagong siglat kalakasan. Lord, patawad po, Panginoon, anuman ang karumihang nakita niyo sa aming pong mga buhay. At maging kalugod-lugod nawa ito, Panginoon, sa iyong harapan sa pagkakataong ito. Pakalinisin niyo po ang aming pong kaisipan, pakalinisin niyo po ang aming pong mga puso, pakalinisin niyo po, O Diyos, ang aming pong mga buhay, upang kami po ay maging marapat sa aming pong pagharap sa umaga pong ito.
Samahan niyo po kami ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. At Lord, ang mga salita po ninyo na maihahayag, pagpalain niyo po, Panginoon Diyos. At ito po ay maging kalakasan po namin sa aming pong buhay pananampalataya. Lord, ihanda niyo po ang aming pong kaisipan. Ihanda niyo po, O Diyos, ang aming pong pandinig. Alam po namin, Lord, meron kayong mensahe sa umaga pong ito. At higit sa lahat, ihanda niyo po ang aming pong mga puso na pagsisiglan ng iyong mga salita. We pray, O Diyos, tatagpuin niyo po ang umaga pong ito. Hiling po namin ang iyong basbas sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pagpe-fellowship, Panginoon. Ano man ang tangka at gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po namin sinasaway sa pangalan po ni Jesus. Maluwalhati ang iyong pong dakilang pangalan. Kayo ang mapapurihan, kayo ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Gamitin niyo lamang ako, O Diyos, bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Sige po, tayo po ay makakaupo na sa presensya po ng ating pong Panginoon. Ako rin po ay uupo, hindi po tayo masyadong formal. Ang pag-usapan po natin sa umaga pong ito ay patungkol po sa pag-ibig. Amen! Amen. Dahil ang Diyos ay source ng tunay na pag-ibig, napakasarap pag-usapan ng pag-ibig. Ano po? Dahil ang pag-ibig na ito ay patuloy po nating nararanasan. Hindi ito kamukha ng pag-ibig na-experience ng sanlibutan. No? Kaya po salamat sa ating po mga buhay, nakilala po natin yung source ng tunay na pag-ibig. No po? Kaya ako po naniniwala na ang inyong pong katabi ngayon ay inyo pong mahal. Kaya nyo katabi yan kasi mahal nyo po siya. Tama po ba? At hindi po kayo magkagalit. Hindi po. No? Kasi sa buhay po natin wala nang galit, no? Wala nang away. Mapangit pag galit. Hindi mo maganda kapag kami kagalit, no? Dahil ang pag-usapan natin nga ngayon ay pag-ibig, no? Kahit hindi po buwan ng pag-ibig, pag-ibig po yung ating pag-uusapan. Kasi po nagiging ano lang to pagka February, no? February 14, no? Pero sa ating mga Kristiyano, dahil ang Diyos po ay nabubuhay na sa atin, ito po ay everyday na nakikita sa ating pong mga buhay, at ito po ay ating pong naipapadama. No? Hindi lamang natin alam kung ano ang pag-ibig, kundi ito po ay ipinaparanas po natin at ipinapakita po natin, unang-una, sa Diyos at sa ating pong kapwa. Amen? Amen. So, sa unang Juan, kung kayo may Biblia, at nawa ang inyong pong Biblia ay ating pong dala, pwede pong cellphone, pwede pong Bible, na po, samahan niyo po sa unang Juan, chapter 2. Yan, unang Juan, chapter 2, verse 7. Okay lang po ba sa inyo? Hindi ako handa, mga 20 minutes lang at 2 hours. Yan. Unang 1, chapter 2, verse 7. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo o nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Yun, talagang nakikita po, no po, sa atin. Okay. Verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. So kaya nga pinag-usapan natin pag-ibig no? Kaya kung tayo po ay may kagalit, may kaaway, sabi nasa kadiliman pa ang ganong klase ng tao. Pero since na tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, naghahari na yung pag-ibig. No, burado na sa ating pong bokabularyo yung awayan, no po, yung pagkakagalit, kasi hindi na uso sa atin yun. Ang naghahari na sa atin,
na tumanggap sa Panginoon ay pag-ibig. No? Pag-ibig po yung pagmamahal. Lagi ko nga sinasabi, ano ba yung pagmamahal? Alam natin yung pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay hindi nagiging pagmamahal kung hindi natin na-i-apply. Kaya nga sa atin, dami natin batas eh. No? Gawa ng batas pero hindi naman na-i-apply. No? Mainam po na ang batas na ginagawang ito ay na-i-apply. So, gayon din naman ang ating pong pag-ibig na ito na sinasabi na merong application sa mga taong nasa paligid natin habang tayo po ay nabubuhay. Lagi ko nga naalala, kapag kami sakit, nasa ospital, ang daming dextrose, ang daming tubo, doon ako makain, may dadalaw, may dalang pagkain. Hindi naman makakakain yung may sakit eh. Tama ho ba? Mga heavy na food pa yung dinadala. Yung pasyente, kumakain sa tubo, sa ilong. Bakit hindi nung malakas bigay ng pagkain? Bakit ngayong nasa ospital at nagdi-deliver na, doon pa lang ipapakita yung pagmamahal? At lalo na, nandun na sa kabaong, nakahiga na sa kabaong, padala mo ng maraming bulaklak, hindi na mararamdaman ng patay yun. Diba? Hanggat gayong nabubuhay, pakita na ho natin sa ating mga mahal sa buhay na talagang mahal po natin sila. Diba? Hindi kung kailang patay na, sige, magpadala ka ng musiko, magpadala ka ng magagarang bulaklak, no? Palibutan mo ng bulaklak yung, diba? Maghanda ka ng maraming pagkain, hindi na makakain ng patay yun. Hindi na makikita ng patay yun. Hindi na mararamdaman ng patay yun. Hanggang ngayon pa lang nabuhay ho tayo. Kung meron ho tayo mga mahal sa buhay, ay ipakita na ho natin sa kanila yung pagmamahal na sinasabi ng Diyos sa atin. Okay? Tapos tutuloy na ho natin. Pasensya na, hindi ho ako handa. Purihin po ang Panginoon. At alam ko po na nangungusap ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa atin, no? Na kung hindi po natin nagagawang bagay itong ito, meron po siyang sinasabi sa atin. Meron po siyang sinasabi po sa atin. Verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Amen. At walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Wala na nga yung away eh. No? Wala na nga yung isip niya na manloloko siya kasi gawa ng kaaway po yun eh. Kundi ang naghahari sa isang taong nakakilala sa Panginoon ay pagmamahal at punong-puno ng pag-ibig. No? Ang sarap damhin at ang sarap ipadama ito sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, higit sa lahat, ang ating pagmamahal sa Diyos. Verse 11, ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Ang hirap maglakad sa dilim. Tama po ba? Lalong-lalo na yung lugar na hindi mo kabisado, naglalakad kang ganyan, yung pala may lubak, yung pala may manhole, yung pala imbis na pababa, pataas, ano po mangyayari sa atin? Matitisudo tayo. Ang hirap maglakad sa dilim. Pero salamat sa liwanag na nagagaling sa ating Panginoon, niliwanagan niya tayo, naliwanagan niyo tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ang sabi po, tayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Amen. At hindi po yung kumukutitap na ilaw. Yung, ba't ganyan yung ilaw mo? Palitan mo na nga yan kasi kumukurap-kurap na. Naho. Alam ko lang sa kumukurap-kurap, Christmas light. Naho. Pag Pasko, nakikita natin yan, nagbiblink yung mga Christmas light. Naho. Pero meron din namang Christmas light na naka-steady. Pero kapag hindi na kumukurap yan, patay na yan, sira na ho yan. Tama po ba? Pero tayo po mga Kristiyano, naka-steady po ang ating pong ilawan. No? Amen po ba? Nagliliwanag ho tayo upang makita
ang buhay na nanggagaling sa ating Panginoon, na binago tayo ng ating pong Diyos. Yan. So tuloy natin sa verse 12. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Ito po yung maganda po dito. Nung hindi pa po natin nakikilala ang ating pong Panginoon, tayo po'y nabubuhay at namumuhay sa kasalanan. At salamat, nung nakilala po natin ang ating Panginoon, tayo po'y lumapit, tayo po'y nagpakumbaba, at inamin natin ang ating pong mga kasalanan, nagsisi po tayo sa ating pong mga kasalanan, nandoon ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Sabi ko nga di pag pinatawad ho tayo po ba ay babalik pa at gagawa pa rin ho ba ng kasalanan? Once is enough. Twice is too much. Brad, baka pwede pangatlo. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Una, nagkasala babalik ulit. Lord, patawad ulit. Pangalawa, Lord, nagkasala ulit lalapit ulit. Hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan? Sabihin nung isa, hindi, mapagpatawad naman si Lord. Kapag ka humingi ka ng, nagkasala ka, hingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Amen. Pero hindi dapat i-justify yung kabaitan ng Diyos. Diba? Kaya yung iba paulit-ulit lang. Pag nagkasala ka, hingi ka ulit ng tawad. Tama mo ba? Hindi ho ganun. Diba? Namamalo rin ho at nagdidisiplina ang Diyos. At hindi niya gusto na tayo po ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ayaw niya po nun. O sino magulang dito, anak niya nagnanakaw. Uy, anak, ang buti niya na. Sige pa, magnakaw ka pa. Wala hong ganon. Kundi itutuwid ho natin ang ating pong mga anak. Uy, anak, masama yan. Hindi yan mabuti. Di ba? Sinasaway ho tayo at dinidisiplina ho tayo ng ating Panginoon kung tayo man po ay nagkukulang at nagkakasala sa kanyang harapan. Pero wag ho nating abusuhin ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Naalala ko nga ho, biruan. Nag-aral po kami sa Bible School. Sabi ng mga pastor, bigla ang quiz. Sige, mangopya muna tayo, mag-open notes muna tayo. Magsisi na lang tayo mamaya, manalangin na lang tayo. Humingi tayo ng tawad. So, ano lang po yung biruan lang, no? Pero sa buhay ng tao, nangyayari. Mabait naman si Lord Mapagpatawad naman si Lord. Gagawa ko ng kasalanan, hihingi na lang ko ng tawad mamaya. Dahil mapagpatawad naman si Lord No? At paulit-ulit na nagagawa ang bagay pong ito, dahil iniisip niya, ang Diyos naman ay pag-ibig, punong-puno siya ng pag-ibig. At pag di natin kakalimutan na ang Diyos ay namamalo din naman, nagdidisiplina din naman, dahil mahal niya ang kanyang mga anak. At ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nagpapatuloy sa paggawa nito, na hindi po tama. Amen po, andyan pa po tayo. Tuloy natin. 13. Sumulat ako sa inyo, mga ama, mga tatay, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. So, inulit, no ho. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Sa verse 15, ito po ang patuloy na sinasabi po sa atin at paalala po sa atin ng Panginoon. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Paano ba to? Inibig natin ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan, ang karangyaan sa sanlibutan. Mas inibig ho ng tao ang pera kaysa sa Diyos.
Pansinin mo natin, kapag ho tayo nag-alok, ano gusto mo, pera o Bible? Sa mga hindi po nakakakilala sa Panginoon, ay minsan nga, sa mga nanampalatayaan na eh. Ay magkano ba? 100, Bible ako. 500, Bible ako. Eh, tinaasan na, ang taas na. 10,000, Bible, 10,000. Teka, pag-isipan ko Pag-pray ko muna. Di ba? Minsan doon no? Nasusubok ang maging ang isang mananampalataya. Sino ba talagang mahal? Ang sanlibutan o si Lord? O may Bible study tayo, may gawain tayo. Hindi, may tatrabaho ko Kasi walang kakainin yung pamilya ko Totoo naman, walang kakainin ng pamilya. Pero sabi, pag sumikapan po natin muna ang Diyos. Opo. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Alam niyo po, napakalaking difference ng pagpapala at ang nagpapala. Inuna yung pagpapala Pero yung nagpala, nahuli. Saan galing yung pagpapala? Kay Lord Minsan, andun medyo hindi po nakikita kung ano ba talaga ang dapat unahin. Ang blessing o ang blesser? Di ba? Minsan, ang tao, yung blessing. Saan ba galing yung blessing? Di sa Diyos. Sa blesser. Ano gusto natin? Kagalingan o yung nagpapagaling? Di ba minsan ganun O nga di doon tayo sa nagpapagaling. Sana po ay patuloy po nating nakikita. Patuloy tayong lumalalim sa ating pong pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Kung sino ba ito si Lord na ating pong sinasamba sa buhay natin, inaawitan natin, pinapupurihan po natin, pinasasalamatan mo natin. Bakit po tayo nagkakatipon ngayon? Bakit tayo nagpe-fellowship? Because of God. Bakit po tayo malalakas? Sa mga nagwo-walking, sa mga nagja-jogging, kanina galing yung lakas po natin, sa Lord pa rin. Bakit po tayo binless ni Lord? Bakit po tayo may magandang trabaho? Bakit po tayo may magandang tirahan ngayon? Dahil kay Lord pa rin. So kung babalikan natin, sa Diyos pa rin galing ang lahat ng ating po tinatamasa sa buhay. Nung sinilang tayo dito, wala tayong dala, tama ba? Pubuto-bado tayo. At babalik tayo sa Diyos, wala din tayong dala. Ang dala lang natin ay mga bagay na ginawa po natin para sa Diyos. Amen? Amen. Kaya po itong mga bagay na ito na ating pong ginagawa habang tayo po ay nandito pa po sa lupa, ito po yung ating pong pagtitipon ng ating pong kayamanan sa langit. At nag-glorify ang Diyos na kapag tayo po ay sama-sama na nagpe-fellowship, sama-sama po tayo naggagawain, nagpapalakasan po tayo, at nagre-remind, meron tayong Diyos na dapat po nating sundin sa ating pong mga buhay. Amen? So sabi, huwag ninyong ibigin, huwag mo natin pagpalit ang mga temporal sa eternal. Minsan ang tao na pagpapalit, temporal lang naman to Pera, ngayon may pera ka, 10,000, sandali, ubos. Pero si Lord, nauubos ba si Lord? Hindi Di ba? Hindi Siya ang Diyos noon, ngayon at bukas. At magpakailanman. If God is for us, who or what will be against us? Wala na Sino pa ang laban sa atin? Wala na. Si Lord nasa atin na. Kompleto po yan. Parang vitamins from A to Z. Diba? Then sentrum. Si Lord all in one. Nasa Kanya na po lahat. At wala na tayong hahanapin pa. Okay po. Sa verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya dito po, kung papansin po natin, may mga bumabagsak sa pananampalataya.
Minsan iniiwan ng ministry. Saan ka punta, pastor? Saan ka punta? Leaders, workers, sa ibang bansa, magmamigrate na kami dun. Doon na kami magtatrabaho, doon na kami titira. Paano yung gawain? Na pinagkatiwala ng Panginoon. Accountable ho kung sino man. Accountable ho tayong lahat. No, na tinawag ng Panginoon, na binigyan ho tayo ng tungkulin po, ng mga ministry na dapat ho nating gampanan. Tapos, taken for granted, iiwan na lang ho natin basta-basta. At sinasabi natin, napakahalaga ng ministry ito na pinagkatiwala sa atin. Mas sigit pa sa trabaho, dito po sa sanlibutang ito. No, mas sigit pa. Bakit? Gawain ho ito ng Panginoon. Kung meron mang na-assign po sa atin, no po, na ministry, ano man po ito na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, gampanan mo natin ito ng buong puso. No po, nang tayo po ay patuloy, no, malugod si Lord sa atin, no, na pinagkatiwala po sa atin. Kaya nga po, kung titingnan po natin, yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa maliit na bagay, dahil inalagaan niya to eh. Di ba pinopromote? Uy, tapat itong aking anak na to, ipromote ko nga. So, ganun din tayo sa buhay dito sa lupa. Sa nagtatrabaho, di ba? Uy, mabait to, magaling to, masipag to, mapapagkatiwalaan to. I-promote yan. Amen? Ganun din tayo sa Lord. Na kung tayo po ay nakita ng Panginoon, na tayo po ay talagang, itong anak ko to, masipag talaga to eh. Mapapagkatiwalaan to talaga eh. Dati, tagalinis lang to ng upuan eh. Asipag nito eh. Next yan. Paano niya? Ma-promote na yan. Ipopromote ko na yan. Amen? Sarap po, no? Sabi, job well done. My good and faithful servant. Amen. Yung haharap tayo sa ating pong Panginoon. No? At sasabihin po natin, at naririnig po natin yung bagay na yun. Job well done, my good and faithful servant. Verse 17. Bakit daw po mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Napakasarap basahin ang kanyang mga salita. Na kung tayo po minsan may problema, nandun tayo sa depression, ang napupuno sa isip, problema dito sa lupa eh. Kung mababasa lang mo natin to, ay, ang sarap ng pakiramdam. No? Ang sarap. Okay? Pinapaalala po sa atin ng ating pong Diyos, ng ating pong Panginoon, ng mga bagay na nakikita po natin ay panandalian lamang. That's a temporal thing. Tama po ba? Itong mga bagay na nakita po natin, yung bahay, itong kubo na to, itong lamesang to, panandalian lang ito. Iiwan po natin to sa ayaw at sa gusto po natin. Iiwan po natin. Tingnan niyo po yung katabi nyo. Sa ayaw at sa gusto po natin, iiwan din po natin sila. Di ba? Ang maghihiwalay lang sa atin ay ang kamatayan. O, habang nabubuhay tayo, walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. No? Pero physically, may pangyayari na ayaw man natin, mangyayari. Kamukha nga ng si nanay, no? Si mother ko po, wala na, iniwan na po tayo. Pero alam natin, maganda yung kanyang kinalalagyan. Dahil siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. No? Lahat po tayo papunta doon, sa dako pa roon, sa presensya ng ating Panginoon. Sino gusto mauna? Ayaw ko pa. Ayaw ba, di ba? Bakit? Kasi meron pa tayong misyon na gagawin. May pinagagawa pa si Lord sa atin. Pwede yung ating po mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Tayo po magiging instrumento po, para sila po ay makakilala sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, lahat po ito ay kalooban ng Panginoon na tayo po ay magpakatatag sa presensya po ng ating po Panginoon. Bagamat may mga problema, hindi po mawawala ang problema. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay bibiyahe, hindi naman diretso
May liko, may kanan, may kaliwa, may pakurba, may pabalik, di ba? Pero maganda po nito, makakarating tayo Sa paroro. sa paroroonan at patutunguhan natin kung hindi tayo hihinto at hindi tayo babalik. Ayun po ba? At sa buhay natin ngayon, tayo po ay magpatuloy lamang na po sa ating pong takbuhin na kung ano man ang ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon, ito po ay ating pong lakaran. No po? Dahil ito ang kalooban ng Diyos na tayo po ay magamit ng Panginoon, maging matatag tayo sa ating pong buhay pananampalataya. So tuloy ko ho sa verse 18. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw ng mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, grabe no, kasamahan pala natin to, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. So ito po yung sulat ni Juan sa kanilang kapanahunan. So posible rin na mangyari ang bagay pong ito na sa atin po minsan lumabas. Lumabas yung mga pasaway. Natitigas ang ulo, lumihis ng landas, nagiba ng doktrina. Dati si Kristo, Diyos, ngayon tao na lang. Ay, hindi kami naniniwala. Ito yung bago naming katuruan. Ang totoo, Diyos siya na nagkatawang tao. Talagang tao naman talaga dahil ang ililigtas niya ay tao. So sana po yung maliwanag po sa atin, yun po, siya po ay may original na kalagayan na siya ay isang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen po, no? Malinaw po yan. At yun po ay tinatakil po natin, no po, sa 16 fundamental truths. Salamat sa Panginoon at ito po ay nabuksan sa iglesia na ang doktrinang ito ay patuloy na maunawaan ng bawat Kristiyano. Dahil ito po ay ating pong pinanghahawakan na doktrina. So tuloy ho natin. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu. At dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. So napakalaga na patuloy nating maunawaan ano ang salita ng Panginoon. At maunawaan lang natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan at tulong ng banal na Espiritu. Napakalaki ng role ng banal na Espiritu. Hindi ho tayo natin maintindihan mga bagay na espiritual kung hindi ho natin kasama ang banal na Espiritu na magpapaliwanag ho sa atin. Kaya ibang gulo Ba't ang gulo? Walang banal na Espiritu. Napakahalaga ng Holy Spirit. Napakahalaga. 21. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagbumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Anti-Kristo o Antichrist. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama, sapagkat tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama ay isa sa Kanya. Yan. So tayo pinaniniwala sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. 24. Pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Amen. That's eternal life. So napakahalaga
na ang buhay na walang hanggan ay patuloy na maranasan ng isang Kristiyano. Kaya sa atin po nakakaalam ng buhay na walang hanggan, tayo po ini-encourage na patuloy na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakaunawa sa kanyang mga salita. Tama po ba? Kasi sa atin na yung sinabi. No, sa atin na yung tayo po'y nakaunawa ng kanyang mga salita. Sila, hindi pa nila naunawaan. Hindi pa sila marahil nakarinig ng salita ng Panginoon. Sino pong gagamitin ni Lord? Para makapag-share po ng Word of God, ma-express sa kanya, ano ba yung salita ng Diyos? Ano ba yung Bible? Sino ba si Lord? Ilan ba ang Diyos? At bakit ba tayo nabubuhay sa sanlibutan ito? Tayo po'y tinawag ng Diyos para ibahagi din sa kanila ang buhay na walang hanggan. Kasi dalawa po ang patutunguhan. Yung isang eternal life sa presensya ng ating Panginoon at yung isa eternal, na pagdurusa, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. At alam naman po natin kung anong kasasapitin ng mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoon. Pang walang hanggang kapahamakan. Tayo po ba papayag? Mga mahal natin sa buhay, wala silang buhay na walang hanggan? At pag sila'y namatay, na hindi sila tumanggap sa Panginoong Jesus, alam naman natin kung saan sila patutungo. Di ba? At ito po ay sinasabi po sa atin, alam na ho natin to, kaya tayo po ay patuloy na magamit ng ating Panginoon para po sa kanyang kalwalhatian. Okay? So, tuloy na natin, verse 26. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turo sa inyo na bagay sa lahat ng bagay. At totoo ang tinuro niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So yung pananatili ay napakahalaga. Kaya nga sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ano po? Verse 28. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Amen. Amen. So nawa sa umaga pong ito ay tayo pinapagpala ng kanyang mga salita. Alam ko po maraming message si Lord sa atin sa umaga pong ito. Tayo po'y magpatuloy sa ating pong paglago. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagkinig. Magpalakas po tayo, gaya po na ginagawa po natin, nagpapalakas po tayo physically. Tama ho ba? Tayo po ay nag-walking. Tayo po ay tumatakbo. Upang maging malakas po tayo. Kasi po kung tayo po ay magiging mahina at maging masasakitin, hindi ho tayo magagamit ng ating pong Panginoon. So gayon din naman, tayo po ay magpalakas sa larangan espiritual. Amen. Dahil itong kalooban ng Panginoon, magpalakasan ho tayo. Let's encourage one another. Let's pray for one another. Amen po ba? At manatili ho tayong tapat sa kanyang pagkatawag sa ating pong mga buhay. So purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat sa kanyang mga salita. Natin po napagsalusaluhan. Nawa ito po ay naging pagpapala sa bawat isa po at sa mga naabot na po ng live streaming na ito. So God bless po sa bawat isa. God bless po sa inyo pong lahat. Tayo po ay sama-samang muling manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong natunghayan na pag-aralan sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, napakabuti niyo po sa amin at ito po ay ipinahayag niyo sa aming po mga buhay. Manatili po kami, Panginoon, sa iyong presensya. Manatili po kami sa Panginoong Jesus, sa iyong mga salita.
Maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, wag po namin makalimutan ng aming pong agampanin nung tinawag niyo po kami, Panginoon, bilang yung mga anak. Tinanggap po namin kayo bilang tagapagligtas po namin. At wag din po namin makalimutan na tinanggap din po namin kayo bilang Panginoon namin, o Diyos, sa amin po mga buhay. Hindi po ang aming kalakasan at kalooban ng masunod, kundi ang kalooban niyo po, Panginoon. Lord, salamat po muli at walang hanggang pasasalamat ang aming pong sasambitin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pangunawa, sa iyong pag-ibig sa amin, sa bawat isa po sa amin. Bagamat minsan kami po ay nalilihis ng landas, kami po ay nagkukulang, kami po ay nagkakasala pa rin, Panginoon. Lord, salamat na handyan ang pag-abot niyo po sa amin, Panginoon. At Lord, wag po sana maging lisensya po ito upang kami po ay magpatuloy sa hindi po maganda. At alam po namin, Panginoon, may mga consequences ang pagsuway. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay makalakad ayon po sa iyong kalooban, sa iyong panuntunan, sa iyong layunin, Panginoon, kung bakit niyo po kami tinawag sa buhay na ito. Hindi sapat na maunawaan po namin ang iyong mga salita, kundi ang kaganapan po nito na maisakatuparan po namin ito. Masunod po namin ito sa aming po mga buhay, Panginoon. At huwag kaming madaya ng aming pong kaaway sa pangalan po ni Jesus. Maging mananagumpay po kami, Panginoon, laban sa tukso, laban sa amin po mga kaaway. At kami po'y magiging mananagumpay lamang kung kasama po namin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag, Panginoon, sa buhay spiritual na ito, Panginoon. Lord, hindi biro, Panginoon, ang maging Kristiyano, O Diyos. Maging asin at ilaw kami, Panginoon, ng sanlibutan ito. Kayo ang matanyag, kayo ang makilala, Panginoon. Kayo ang mapapurihan sa amin po mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus. At sa umagang ito, kapatid, hindi aksidente at disgrasya na napakinggan mo ang mga salitang ito. Sa mga oras na ito, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, inimbitahan kita sa napakaigsing panalangin. Sabihin mo ito nang may pananampalataya sa iyong puso. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na wala akong maitatago sa iyo. Alam nyo ang aking pong relasyon sa iyo. Kung meron ka mang nakita sa aking buhay na pagkakasala, patawarin niyo po ako sa aking po mga nagawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyong paningin. At sa araw na ito, sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Hindi ko po kaya. At sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Ang aking master, ang aking Panginoon, ang aking hari, ang aking Diyos. Marami pong salamat sa pagpapatawad at salamat sa buhay na walang hanggan na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Marami pong salamat, Panginoon Jesus. Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin, Lord. Patuloy kaming nagpupuri po sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Sino man ang tumanggap po sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lumalim po sila, O Diyos, sa kanilang pagkaunawa sa iyong mga salita. At magpakahayag ka, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Samahan niyo po sila, Panginoon. At kami po ay naniniwala, O Diyos, na sila po ay magiging matagumpay sa buhay kung kasama po nila kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at gamitin, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po maging ang kanilang pamilya, Panginoon, O Diyos. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa nakalipas na gawain sa iyong pagsama.
Salamat po sa bawat isa na nagkaroon hindi lamang ng oras, kundi Lord, nakita niyo po ang kanilang dedication, Panginoon, ng kanilang puso, Panginoon, o Diyos, ang kanilang determinasyon na mapagtagumpayan, Panginoon, ang bawat gawain. Patatagin niyo po ang bawat isa. Patuloy kami maging mananagumpay laban po sa tukso, laban po sa aming pong kaaway, Panginoon. Tulungan niyo po kami na manatili ang aming pong pananampalataya po sa inyo. I-bless niyo po ang gawain sa lugar pong ito. I-bless niyo po maging aming pong pamilya na naiwan, o Diyos, sa aming pong kanya-kanyang tahanan. Lord, i-bless niyo rin po ang aming pong pastor na hindi po namin nakasama sa umaga pong ito. Patuloy niyo pong ibalik, Panginoon, ang kanyang lakas, ang kanyang sigla, Panginoon. At hipo ng pagpapagaling sa kanyang pisikal na karamdaman, o Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Lord, we declare healing touch, Panginoon. Complete healing touch, Panginoon, sa kanyang pisikal na pangatawan. Sa pangalan po ni Jesus. May sa bawat isa po sa amin na nakaranas, Panginoon, at nakakaranas ng karamdaman physically sa pagkakataong ito, patuloy niyo pong iunat ang inyo pong mapaghimalang kamay, Panginoon. At ang kagalingan ay patuloy po naming maranasan sa pangalan po ni Jesus. Salamat po sa udyok ng Banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa buhay po ng inyo pong mga anak na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo pong biyaya, pag-ibig at kapangyarihan. Purihin ka, dakilain ka, maitaas ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At patuloy po naming tanggapin ng basbas ng Ama, ang biyaya ng Anak, ang pagsama at pagkilos, pakikipisan ng Banal na Espiritu sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay, kaway-kaway po muna. Yan. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Tingin dito, mga gwapo. Yan, o. Ako. Ayan. Brother, mare. Kaway-kaway. Yan. O, yan. Siyempre, mawawala ba tayo dyan? Yan, kakaway din ako.